So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin Sino ba to? Mukhang napilitan siya sa pinagsasabi niya. Pababain? O bumaba na si Vice President Sara Duterte? Aba, ang galing. May karapatan ba to para utusan si Vice President Sara Duterte na bumaba bilang Vice President? Hinahanap nyo lang dyan sa Kongreso, hindi dumalo. Gusto niya pababain na kaagad? Kagaling. Sino nag-utos dito? Kasi nakikita natin sa itsura, mukhang napilitan, mukhang kinakabahan pa eh. Doon sa sinasabi niya, di ba? O sa mga naghahanap kay Vice President Sara Duterte at dyan sa mga gustong dumalo dyan sa House of Representatives. Gusto nila dumalo dyan si BP Sara. Dumalo na nga nakaraan, di ba? Tapos sinabi pa, na bahala na kayo kung gusto nyong tapyasan, kung gusto nyong isero, bahala na kayo dyan sa budget. Kasi sinabi nga niya ay hindi naman talaga tungkol sa budget yung pakay nyo. Kung hindi, impeachment. O ngayon, lumabas na sa bunganga mo. O, lumabas na. Kung ano yung gusto nyo talaga. Sa mga naghahanap kay BP Sara, eto, panoorin nyo. Walang hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Siguro naka-live stream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Ano pong matulong namin sa opisina namin sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol Region. Konti lang po yan sila pero susubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano pong matulong namin, ipaalam niyo po sa amin dahil alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po na ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Andyan po siya, nagtatrabaho. Makahanap naman kayo. Ang may karapatan na magpababa dyan kay Vice President Sara Duterte. Makinig ka kung sino ka man, di ko man kilala yan. Kung sino yan. Ang may karapatan na magpababa kay Vice President Sara Duterte, kami, yung nagluklok sa kanya, yung taong bayan na bumoto sa kanya na umabot ng 32 million. Di ba? Yung may karapatan, hindi ikaw. Sino ba talaga to? Sino kaya nagsasalita ng ganyan? Sino bang nag-utos sa kanya? Kasi sa tingin ko mukhang mukhang kabado yung sinasabi niya eh. Mukhang napag-utusan lang. Baka lang. Pero sa totoo lang, kung dadalo si BP Sara dyan, puro question do ito, question doon, nung mga nakaraan, meron na ngang meron na ngang paliwanag tungkol dyan, paulit-ulit. Di ba? Hanapan lang ng papahiyain lang si BP Sara. Hanapan lang ng dahilan yang bistado naman kayo sa mga plano nyo. Hindi ba matutupad yung script nyo pag wala si BP Sara? Ako'y nagtatanong lang. Sabi, baka scripted, di ba? Kayo, anong masasabi niyo po dito? Okay lang ba na hindi dumalo dyan si Vice President Sara Duterte at mas pinili niyang pumunta sa lugar na yan kaysa dito sa House of Representatives? Sabi, marami daw crooks dyan eh. Oo, marami daw crooks dyan. Hindi naman lahat. Hindi natin masasabing lahat, pero marami daw. Mas marami daw crooks dyan. Kaya hanggang ngayon, inaalam ko talaga kung ano yung ibig sabihin ng crooks na yan. Kasi ang pagkaintindi ko, manok yun na tinatawag. Crooks. Pero yung iba, sabi lang yung nangangagat daw, yung malakas lumamon. Talaga. Sige. Maano pa kayo ng paraan. Kasi alam natin, malapit na ang eleksyon. Tactics nyo yan. Pero, alam na ng taong bayan
kung sino ang dapat suportahan. Di ba? Yung walang mga hinahabol dyan si VP Sara. Yung mga nakaraan pa, yung confidential pa. Meron na nga paliwanag. Pati sa COA, may paliwanag na rin sa inyo. Nagpaliwanag na rin si VP Sara. Kung may problema kayo, di kasuhan nyo dun sa Supreme Court. Parang ganun. Ay, sus talaga. Whew.